O ngayon, speaking of Commodore J. Tariela na spokesperson po, mga kababayan, ngayon, Rear Admiral na ho, mga bossing. Nako, iyakan ito, iyakan si, sino ba to? Iyakan si Marcoleta at yung iba pa pong mga DDS, mga kababayan. Bakit po? Nako, ito, oh. Sabi dito, nung nag-post, are you... Ay, wala. Tinapos na ng international Ulitin natin, nawala eh. May napindot akong ano eh. Asan ba yun? Sabi po dito, mga kababayan, nung nag-post na si Sea Lights, are you ready for Rear Admiral J. Tariela? Kasi ang binabana to nila Marcoleta, nila Robin Padilla, bakit daw po naka-uniforme itong si J. Tariela, mga kababayan? O yan, ganap na talagang naka-uniforme. For the past 2 months, no, the Chinese embassy in Manila has been embarked on an intense campaign to discredit PCG Commodore J. Tariela. Sila, yan, no, sila. Yung, yan nga, yung Chinese embassy, si Binoy, sino pa? Si Boy 10K, tsaka si Boy 2K. Yan ang binabanatan nila, si Commodore J. Tariela. Na imbis na ho, mga kababayan, na kampihan kasi kapwa natin Pilipino at yung mga sinasabi naman ni Commodore J. Tariela ay may basehan, may dokumento at nandiyan din ho ang UNCLOS na nagsasabi tayo ang may karapatan diyan sa mga isla na yan, hindi ho. Si Tariela pa ang kanilang binabanatan. Eto, mag-iiyakan na kayo. No? The outspoken spokesperson for the West Philippine Sea and ardent transparency advocate since late December 2025. Ano? I need something. You need something. What? Just to the Huh? bedroom. to the bedroom na ano? What? Sa Oh, get it na. M. Oh, sige na. Dali. Oh, get it na, okay? I can't. Yeah, later. Oh, yan. O, nasaan na tayo? Sorry, hindi. Syempre, lahat to may commercial, mga kababayan. No? Lahat to, pati vlog, may mga commercial na ngayon. Ito, tuloy na natin. Since late December 2025, the embassy published over 20 highlights combative social media posts directly targeting Tariela, accusing him of lying and calling his language anxious, angry, and hysterical. Its spokesperson even implied that he should be fired as a uniform service member should he not be subject to the most basic standard of discipline and ethics, why he is able to act recklessly without being held accountable. Ayan na po. No, sabi dito, Acting Secretary Giovanni Lopez, Department of Transportation, no, I am pleased to transmit the appointment letter of the following in the Philippine Coast Guard, Department of Transportation, signed by President Bongbong Marcos. Iyakan na, paano yan? Rear Admiral na, oh! Ano pa ang ibabala nyo kay Tariela? Di lalo nyong babanatan yan. Lalo nyong gigibain yan. Pero sabi ko sa inyo, mahirap pong gibain yan. Bakit? Ang naka-back up dyan, buong Pilipinas. Wag naman natin sabihin buong Pilipinas. No? Kasi ho, pag sinabi natin buong Pilipinas, kasama mga DDS, hindi naman ho tayo ganun. Majority ng Pilipino, yung ano dyan, nakasuporta sa kanya. Naka-back up sa kanya, hindi ho basta-basta lang. Di ba? Sorry, pasensya na. Kailangan namin back upan si Commodore J. Tariela. Dahil yan po ang nangunguna doon sa depensa po ng Pilipinas. Lalo-lalo na po pagdating diyan sa mga West Philippine Sea. Ruben Catenza, shout out sa iyo. Nasa na ba tayo? Pumunta na ho tayo dito, mga bossing. Takutin na ho natin sila. Takutin no? Ito po kasi may pinuso dito si Antonio Trillanes, mga kababayan. No? Asan ba dito? Ito.
ICC, eto na ho, mga boss, no? Warrant of arrest na ho, mga kababayan. Simulat 2016 ho, kailan po ba nagkamali o walang katotohanan yung sinasabi ng dating senador na si Antonio Trillanes? Madalas po tama. Yung palabas ng mga Duterte, yung sinasabi ni Digong na si Trillanes daw ho ang nagbenta ng West Philippine Sea, mga kababayan. Di ba? Yun yung palabas ni Digong. Ang mga nakikita po nating kilusan, galawan, kasama na po ng mga tsinador. Halos parang etong mama na to na nakaputi ang nagbenta ng West Philippine Sea sa China versus doon sa pinapakalat niya na si Trillanes. Kasi daw po, si Trillanes, nag-backdoor ya sa China, ganito, ganyan. Pero ito pong tinatamasa natin, ito pong kaguluhan na ginagawa po ng China, mga kababayan. Parang ang pagkakaintindi ko po, etong mama na ito, ang may kagagawan ng lahat ng iyan, mga bossing. Di ba? Ngayon, eto na. Alam ho nating lahat na si Senador o dating Senador Antonio Trillanes, mga bossing, ang kasama ng mga biktima papunta po doon sa ICC noong mga taon na 2017 po. Dahil ang Pilipinas, mga kababayan, ay pinamumunuan ni dating Pangulong Duterte. At ang kanilang inirereklamo ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na alam nila na kapag sa Pilipinas sila nagreklamo, walang katutunguhan. Yan pa nga lang sa ICC, nabalitaan ni Digong na iniimbestigahan siya. Ano ginawa? Kumalas agad, natakot agad. 'Di ba? At syempre ho, yung mga reklamo na yan ay hindi lang po si Digong. Kasama si Bongo, kasama si Bato de la Rosa, at kasama po yung ibang mga kapulisan. Kasama na din si Vitaliano Aguirre. Ngayon, ang sinasabi ni Antonio Trillanes IV, mga kababayan, ang ICC ay mag-i-issue na po ng arrest warrant versus versus por Rodrigo, co-perpetrator Trillanes says. Ang nakikita ko po dyan, mga kababayan, doon sa 4 na sinasabi, Vitaliano Aguirre. Ayan. No? Dikit ni dating Pangulong Duterte. Yung si Danao, baka yun. No? Sino pa? Bongo at Bato de la Rosa. Si Bato, ako naniniwala ako may matagal ng issue ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Simula pa lang ho nang sinabi ng dating ombudsman. Simula pa lang po sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, yang si Bato de la Rosa, meron yan